Hello sa inyo. Ito po yung pinaka-payroll namin. So, pakita ko na lang po sa inyo yung pinaka-features niya. Kasi may mga data na siya. So, hindi ko na kailangan mag-create ng data or ng employee o ng iba pa. So, ang gagawin ko po, papakita ko lang po yung mga mahalagang features kung paano siya ginagamit at the same time. Kung ano yung mga importante yung mga bawat module dito. So, meron po dito, kung mapapansin nyo, madami siyang figures dito. So, meron tayong tinatawag na department. Usually, nilalagay natin dito yung mga position o yung mga, purchasing, sales, ganyan, logistic. So, yung pag-create naman yan, simple lang. I-click nyo lang po itong new. Tapos lalagay nyo kung ano yung pinaka-code nyo. Tapos new. So, parang katulad po nito. So, so, financing. Tapos may mga position din tayo, kung ano po yung position ng empleyado. Para kapag ginamit natin siya sa employees data, yung details mo, idadrop down nyo na lang. Kasi may listahan na siya o may list nyo. Diba, yung code ng assistant manager, assistant supervisor, etc. So, meron din tayong employment status, kung siya ba ay part-timer, Robbie, regular employee, yung mga code din po yan. Kung meron din siyang 13-month pay, pwede nyo i-check yan. Tulad nito, wala. So, yan. Ito naman po yung table natin, tax table. So, ito yung parang, given na ito ng BIR, so doon na namin siya kinuha sa listahan ng mga bracket ng BIR. Bawa, pag weekly, ganito yung magiging tax niya. Diba, minimum niya is 4,000 to 7,000. Yung ganyan po. Yung tax table. So, pinapi lang namin siya doon. So, ito, mayroon tayong tinatawag dito mga benefits. So, nandyan yung papasok yung mga allowance, PhilHealth, SSS. So, pag allowance, dyan papasok yung kung bibigyan nyo siya ng floating allowance, price subsidy, halimbawa, 1.5. So, kasi lalabas din yun sa pinaka-payslip niya. Kung ano yung mga na-add sa kanyang, halimbawa, yung empleyado na yan, may allowance. Yung pinapakita ko po dito is parang settings pa lang siya ng mga data na gagamitin natin pag nag-create tayo ng empleyado o lista, employees data. So, nandiyan din yung sa pag-ibig contribution. Ito naman pag-ibig contribution, may bracket na kaming ginawa nito. Ito ay galing din sa bracket ng pag-ibig. Ang bracket niyan, lagi naman is 100 tsaka 100 empleyado tsaka employees. So 200. So ito yung mga employee na nagkaroon ng pag-ibig contribution. Yun yung mga data na, sample data to. So, dami data lang. So, meron din tayong PhilHealth. Yan. Yung PhilHealth naman natin, yan, standard naman siya 286 share ng empleyado at employees, so 572. So, yun po. So, meron din tayo SSS. Ito talaga bracket ng SSS yan. So, meron tayong 2,000, iba't iba yung kanyang contribution. So, pagdating dito sa 20,000 and above, naging 2,400 siya. Ang alam ko ay 30 to. 30 yung contribution ng empleyado dito. So, magiging 2,430 yan. 2,430. Yan na yung bagong ano. Alam ko tumaas na rin sa PhilHealth. Pwede naman siyang i-edit eh. Double click nyo lang, tapos i-edit ko dito. Alam ko tumaas na ito. Alam ko 600. Ayun po. So, pag napilapan nyo yan, kasi ito yung mga mahalagang unang i-fill up o yung lagyan ng data bago yung sa empleyado.
May mga loan type din tayo, auto loan, wholesale loan, pag-ibig loan, o SS loan. O kung yung company nyo mismo ay nagpapautang nyo sa empleyado, pwede nyo rin po ilagay dyan. So, meron din tayong holiday type, regular, special holiday. So, yan. So, mapapansin nyo yung regular holiday, ito ay standard na galing talaga sa dole. Ito po. Ayan. 2.0, 2.60 overtime pay with rest day pay yan. Tapos yung overtime pay na nag-work ka ng holiday tapos overtime 3.48%. So yan yung computation ng, ng, ng overtime pay tsaka kapag nagtrabaho ka during holiday. Ito naman yung kinds of holiday natin. So mas maganda ma-create po din yung mga holiday. Katulad dito, New Year's Eve. So, yan. I-check nito ang recurrence. Tapos yung Sunday. Diba? Christmas Day. Ayan natin. December 25. Season close. Yan, ganun lang naman pag-create. Nandito lang naman yung new tsaka save. Kung gusto nyo i-edit, double click lang po. Yan. Tapos yung leave type, nandyan yung maternity leave, regular leave, sick leave, yan. So, working schedule, yan papasok yung kung ano ba yung mga nature, oras ng pagpasok ng empleyado. Iba't iba kasi kung ginawa kong scenario, meron tayong regular, na Monday to Friday, 8 to 12, 1 to 1 o'clock to 5, mga ganun. So, ang pag-create mo niyan, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, 8 a.m., halimbawa, 9 a.m. to 12 p.m. Bakit 12 p.m.? Kasi po yung, para hindi siya sumama sa bilang na 8, grace period din tayo ng 5. Tapos, Monday to Friday din, 1 p.m. to, hahatiin, hindi po pwedeng i-diretso nyo ng 9 a.m. to 5 p.m. Kasi magbibilang yung system mula doon hanggang sa 1. Kumbaga yung break time mo, magkakasama. I-include. Kaya magkaiwalay po yan. Yan. 8 a.m. to 12 p.m. tapos 1 p.m. to 5 p.m. Yan yung regular. So, meron din tayong overtime. Meron yung percentage na nilalagay dyan. Kung compute by day siya, pwede i-click. Ito yung tinatawag natin per araw. Hindi siya per oras. Yung kanya. Kasi itong system ko natin na ginagamit is flexible siya. Hindi ba pwede sa lahat. Kung halimbawa ang pasok niya ay ito lang, ganyan ang bracket o schedule niya, 10:45 a.m. to 6. Kasi iba't iba, meron na kasi driver, meron namang diretso yung pasok niya, meron namang half day lang. So yan. Ito naman yung mga temporary working schedule. Hindi ko na masyado elaborate ko kasi hindi naman masyado. So ito na yung employee po. Ito na yung data ng employee. May sample na ako dito. So, pakita ko na lang. Hindi na lang ako mag-create. Ang bilis. Yan. Halimbawa, yung first name niya, tapos yung middle name, last name, tapos yan. Yun yung mga details niya. SS number, government issue ID. Tapos, pag napila pa na yan, yung HR, diyan papasok yung employment details, halimbawa, driver siya, logistic yan. Kagandaan nito, pipiliin nyo na lang. Kasi di ba naulit ko pa na kanina yung ginawa natin mga data sa previous. Kasi kung wala kang ginawang data, mag-create ka pa ng bago. Since meron ng mga existing, dahil nag-create tayo, kasi tulad dito, yung position, dito siya. Diba? So yung department, galing siya dito. Kasi meron tayong data na. Kaya pipiliin na lang.
Pero kung nakalimutan mo naman maglagay, pwede ka naman mag-click dito rin mo. Shortcut. Tulad nitong employment status, ito po yung regular employee siya, tapos yung working schedule niya, yung ginawa natin kanina. Kung siya ba irregular, pharmacist, ang pasok na 8:45 lang, 8 AM to 12 PM. Yun po yung kagandahan ng ginawa natin kanina dito. Kasi pipiliin mo na lang. So sa payroll info, ganun din. Kukuha tayo ng data galing sa kinrate natin kanina. So yung basic pay niya, halimbawa 25,000, ito yung lalabas sa payslip niya. Tapos yung daily rate niya, tsaka yung hourly rate niya. So kailangan may ilagay yan para makomplete ng system yung magana talaga sa sweldo niya. So nandiyan yung payroll type, kung weekly ba yung swelduhan niya, semi-monthly o monthly. So kung may cash advance ba siya o may credit. Kung may cash advance siya, lalagay niyo tapos yung credit limit niyo. Tapos kung anong bracket niya sa SSS, kailangan may input. Kung kailan ibabawas yung SSN niya, kung first week ba o second week. Depende po sa empleyado. So yan, yung health contribution, lalagyan niyo po yan. Flexible to kasi meron po siyang makapili ka kung anong week ikakaltas yung SSS na yung mga contribution. Ayan, yan yung data na kailangan mapulatan. So ito yung pinaka-importante, yung AC number. Itong AC number, makukuha po yan sa biometric na gamit nyo. Para kapag matrack ni system kung ano yung, ito yung parang control number ng pangalan. Kasi hindi siya magbe-base dito sa pangalan, dito siya magbe-base sa control number. Kung gumagamit kayo ng biometric, yan, mahalagang malagyan ng AC number. Galing ito kay biometric. Ayan. So, ang sunod natin is yung DTR import. So, ito yung sinasabi ko na kung may biometric kayo, ang gagawin nyo lang po ay i-click nyo po itong new at kukunin nyo yung file na Excel, ano ba yung file name nyo? Ito, yan, XLSX. Yan dapat yung Excel. Yung format ng Excel. So ito, example, yan. Ito yung mga na-upload na DTR report galing. Kasi pag nag-download o kinuha mo yung DTR from biometric, Excel yun. So, pwede siyang maging ganitong format. So, pag nakuha mo na siya, hanapin mo lang kung saan mo siya sinave. Kukunin mo yung USB, sasaksak mo sa biometric, kukunin mo yung report, DTR, tapos isasaksak mo sa computer, hanapin mo kung saan mo sinave dito yun. Pag na-upload mo na, ganito na po yung mangyayari niya. I-save mo lang yun. Ganito na po yung mangyayari niya. Lalabas na lahat yung ito, yan. Katulad nito, 2019. Yan yung mga lumabas. Yan. Nandyan yung clock in, clock out, yung overtime, yung holiday, kung ano sa pumasok, kung ano sa labas. Ayan po yan. So yan. Diyan siya magko-compute kung anong oras, kung ilang oras yung pinasok mo, kung late ka ba, kung total hours. Yan, lahat dyan. Galing siya dito sa DTR report ng galing sa biometric. So, meron din tayong tinatawag na leave. So, ito yung pag may nag-apply ng leave, pinasa sa HR, matik si HR, kailangan may pasok niya dito sa system kung kailan siya nag-leave yung empleyado, tapos hanggang kailan, tapos pipiliin yung pangalan ng empleyado, tapos kung anong oras yun, tapos yun, with pay, yun. Leave type, kung maternity leave siya o sick leave. Kasi para po ito, mapapasok do sa computation ni DTR. So, kailangan, kung may mga leave form, may mga nag-apply ng leave, kailangan maipasok muna to
bago i-upload yung DTR para mapasama siya sa computation. Katulad dito, ito namang employee DTR, ito naman yung mga walang biometric. Kung gusto mo siyang ipasok by bandit lock na tawag doon yung card. Yun. Mano-mano mo siya papasok. Halimbawa, ito. Halimbawa, ito. 27, 2019. Yan. Pwede mo ilagay yung oras dyan, tsaka yung out mo, yung clock in. Kumbaga, mano-mano, manual entry. Employee DTR. Kumpara dito sa DTR, import na. In-import mo yung report ni biometric. Yan. Meron din tayong off-site work. Ito yung mga nagtrabaho sa labas. Yan. May mga nag-work sa labas, work from home, i-claim yung empleyado, sa new location, kung kailan, hanggang kailan, tapos yan, remarks. Para makompute din siya, kasi mahalaga po ito para kapag nag-generate kayo ng payroll, mapasama siya na nagtrabaho pala siya dun ng araw na yun. Kaya wala siya wala siya sa office niya. So meron din tayong overtime. Yung overtime, kailangan ipasok muna bago nyo i-run yung import galing sa biometric or bago kayo mag-generate ng payslip para mapasama din siya sa computation. Yan. Yung pag-create niyan, katulad dito, may sample tayo dito. Yan, ayun, Navarro Airway, 5 p.m. to 10 p.m. Yan. Matik 5 oras yun ang kanya. Yan. Ang maganda nito, merong, alam mo, may nag-a-apply ng OT. E din yung i-disapprove or approve. Pwede nyo tanungin kung ano yung OT niya. Baka mamaya, hindi pala siya nag-OT, katambay lang. So, kaya may mga tinatawag tayo, approve tsaka disapprove. Pwede nyo disapprove yung OT niya. Cash advance, ito naman yung mga nagka-cash advance. Pwede nyo i-record para pag nag-generate kayo ng payslip, maawas yung advance. Halimbawa, ang advance na is 800, tapos ang gusto nilang i-deduct is 300, pwede naman. Meron namang buo na. Ito naman yung mga loan. So, meron din tayong payslip. Once na nag-generate ka ng DTR o nag-import ka ng DTR, lalabas na siya dito. Ito yung easy number na galing sa biometric. So, pag gusto mo siyang i-generate, halimbawa ito, papasweldohin, bibigyan mo siya ng payslip, papasweldohin mo na ito. I-click mo lang to tapos generate. Yeah. Tapos, pipiliin mo yung period, tsaka yung from, yung payroll type mo. Yeah. Ipiprint ko siya. So, meron din tayong reports, and then yung cash advance report, DTR report, payroll, tsaka payslip. So, tingnan natin itong cash advance. Halimbawa, ano natin. Pwede nyo piliin yung empleyado or lahat niya. Yung cash advance report tayo. Pangalan, date, magalang advance, yung balance niya, kung may utang pa ba siya, ganyan. Pwede nyo i-print yan. Yung mga print, pwede nyo email, PDF, pwede nyo export, tapos isa-save sa computer. Meron din tayong, ito yung mahalaga rin to, so meron tayong tinatawag na security. Ito yung security, pwede kang mag-create ng role. Kung halimbawa, itong accounting, ang kaya lang yun, kasi administrator pang gamit natin sa lahat ng figures pwede gamitin. Pero kung gagamit ka ng system role, ito yung sinasabi may restriction. Halimbawa, si HR, ang pwede lang niya mabuksan is yung magagamit lang yung module or features ng system, yung payroll system. Yung employee, yung status, tax allowance, yun. Depende. Kung gusto mo siyang dagdagan, pwede mo siyang lagyan nito. Pwede ka mamili. Kung ano yung mga module na pwede nyo lang buksan. Tapos isa-save nyo lang. So ito namang system user, ito yung pag-create ng user. Halimbawa,
Create tayo. Halimbawa, pangalan mo ay June. Tapos, June de la Cruz. Tapos position niya, halimbawa ay supervisor. Tapos yung pipiliin nyo yung system role. Yung kanina pinakita ko sa inyo, ginawa natin system role yan. Halimbawa, lagay natin sa kanya is admin siya. Civil course. So ito si June. Ito si June. Yan. Admin siya. So malalaman natin kung ano yung mga role niya pag tinignan natin dito sa system role. So bilang admin, ito yung mabubuksan yung module. So pwede nyo i-divide yung pero normally HR lahat ang gumagawa nito. So meron din tayong datag na backup data. So importante rin ito, kailangan ma-backup nyo yung click na ito, backup. Kailangan ma-backup nyo yung data nito sa computer. Meron din tayong restore data. Kung sakali mag-crash yung computer nyo, lahat ng na-backup nyo, pwedeng i-restore gamit itong restore data. So, yun lang po. So, kung may mga question po kayo, pwede nyo kami email or tawagan. So, yun po. Ito yung mga features. Sana po, gustuhan nyo yung presentation. Kahit pa pa. Yun lang po. Basta pag may question po kayo, email nyo po kami o tawagan. So yun lang po. Thank you.